sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hello, good evening po mga kapatid. Welcome sa ating Midweek Bible Study. Good evening po sa mga taga-Pilipinas. Good morning, good afternoon sa mga kapatid namin sa iba't ibang bansa. Ano po, ha? Purihin ng Diyos at napakalayo ng nararating ng ating Bible study na ito. Ano po? Thank you, Lord. Bago ang lahat, tayo muna po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Maraming salamat po sa kalayaan na patuloy mong pinagkakalob sa amin na makarinig mula sa iyo. Una sa lahat, ang dalangin po namin ay linisin niyo po ang aming puso't kaisipan para maluwalhati naming matanggap ang pagpapalang nagmumula sa iyong mabuting balita. Tinataas ko po sa iyo ang aming mga kapatid na gagamitin mo for tonight's Bible study mula sa praise and worship at hanggang sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Panginoon, send forth your Holy Spirit upon us to give us the understanding that we need to open our eyes and ears sa mga salitang aming tatanggapin sa gabing ito. And may your name be glorified in our midst. We bring you back all the praises, all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, bago po tayo tumungo sa ating praise and worship, ang ating Bible reading, mga kapatid, tayo ay day 147. Nako, malayo-layo na yung ating nararating.
Hanggang saan na po tayo? Nalahuli ba tayo? Walang problema pa rin. Pwede pa rin tayong humabol. Importante, sumasabay po kayo sa amin. Sumasama, nakikijoin sa ating pag-aaral. Ano ha? So for our Bible reading, 2 Samuel 19 to 20. Again, 2 Samuel 19 to 20. And 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6 and Psalms 52. Yeah. 62. Sorry. Psalm 62. Okay, basa-basa mga kapatid. Now, i-prepare na natin ating mga sarili mga kapatid sa ating praise and worship. Lahat ng kasama natin sa bahay, tawagin na natin yan. At sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos. So, para sa ating praise and worship, sa pangunguna po ni Sister Maripaz and Sister Andrea and Comfy Band. Let's welcome them. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Protect me, O God. I trust in you for safety. I say to the Lord, you are my Lord. All the good things I have comes from you. How excellent are the Lord's faithful people. My greatest pleasure is to be with them. Amen. Let's give a clap offering to our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy. Amen. Awit na tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Jesus, hinahanap ka sa lahat ng panahon. Pupurihin kita, ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka sa lahat ng panahon. Pupurihin kita, ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay sulit ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. One more time. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalan
Jesus na aming tagapagligtas. One more time, O Panginoon! O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manahaling, ay may buhay na walang hanggan. Kaya purihin natin si Jesus, hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya purihin natin si Jesus. Thank you, Lord. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus. Hallelujah. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Wala tayong may babalik sa Kanya kundi ating papurit, pasasalamat. Dumaan man tayo sa mga unos, mga pagsubok, pangako niya. Hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Wala nang hahanapin pa kapag si Kristo ang nasa puso. Thank you, Lord. Lahat tayo umawit sa Panginoon. Sambahin natin siya sa kanyang dakilang pangalan. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga
minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo, Panginoon. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan. Walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa. Pagkat ikaw ang kalungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Amen. Yes, Lord. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman ikaw ay lagi nariyan. One more time. Sabihin natin sa Panginoon, siya lang maaasahan natin. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. One more time, prayerfully, let's say this to the Lord.
ikaw ay lagi nariyan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri. We worship you, God. There's none like you, Lord. Hallelujah. Mga ka-Diyos, sinasamba ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. You are worthy. We love you, Lord. We love your holy name. We love you, Jesus. You are worthy. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang aming Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Na-experience ba natin, na-feel ba natin ang presence ng ating Panginoong Diyos? Napakasarap umawit sapagkat yan ang pagkatawag sa ating mga tao. Sa Isaiah 43 verse 7, we are His people, and He's our God, and He created us to bring Him glory. Yan ang ating pagkakatawag at pagkakalikha. At sa gabing ito po, for tonight's Bible study, ang pastor po nating makakasama ay walang iba kundi si Pastor JB Kagimbal. At tatalakayin po niya, ang ating topic for tonight is Jesus, our Redeemer, ang ating Panginoon bilang manunubos. Ito po ihango sa Titus 2 verse 14. Ihanda na po natin ating mga sarili at tawagin na po natin ang ating kapatid, Pastor JB Kagimbal. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating lahat ang pagpapala ng isang masaya at banal na Pasko ng pagkabuhay at sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ang pag-aaral natin ngayon ay hango sa Titus 2 verse 14 at ito'y tungkol sa ating Diyos na si Kristo, ang ating manunubos, our Redeemer and our Lord. Manalangin muna po tayo. O aming Diyos, tunay na napakabuti mo po sa amin. Binigay mo sa amin yung bugtong na anak upang kami iligtas at tubusin sa aming mga kasalanan. At ito nga po kami, naganap na ito sa krus at kami ngayon ay may kapayapaan at kami nakakatawag sa iyo ng Abba Father. Salamat din po sa Banal na Espiritu Santo na nagiging matatag na kami ngayon sa pagharap sa mga tukso, bagamat patuloy pa rin po kami nagkakamali. Patawad nga po sa lahat ng nasabi, naisip, nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Sa oras pong ito, kami po muling humingi ng iyong patnubay. Samahan po kami sa aming pagbabasa, pakikinig, pagninilay-nilay, at pagsasabuhay. Kami lahat na nakikinig na yung araw ngayon. Ito po'y aming niaalay, all for your glory in Jesus' name. Amen. Sige po mga kapatid, kuhanin po natin ang ating mga Bibles at saka po yung ating ballpen, ang ating po mga notebook. At simulan na po natin ang pag-aaral. Basahin po natin ang Titus 2 verse 14. Mas mabuting simulan natin sa verse 11. Ang pinakunan ko po doon sa English Standard Version. At ito po ang sinasabi sa Titus 2, 11-14. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly fashions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. And verse 14, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Yun ang ating Titus 2, 11-14. So, bago po lahat, hayaan po nyo ako'y mag-share na ulit sa inyo na isang karanasan tungkol dito sa redeeming experience. Reflective question. Naranasan na po yung magsanda ng anumang alahas o ari-arian sa bahay, sanlaan o sa bangko? Naranasan na ba rin nyo ang marimitahan ng isinangla? Naranasan na ba rin nyo ang mapuklo sa inyong bahay na isinangla?
ibabalik ko po ang question sa akin. Ang sagot ko po ay all of the above. At napakasakit, napakahirap. Salamat sa Diyos, yun po ay hindi nagtagal dahil nga po na ako'y mapapunta sa Compi, narinig ko po yung formula, ang formula sa Malakay 3:10. Ba't ba napasama rito ang Malakay 3:10? Sa totoo po, tapos na ang lesson. Kaya lamang, nung nagre-recording na kami, narinig ko naman ang sharing Sister Tess. Ito po ang devoted defender of Malakay 3:10 kasi ito po ay patunay din na totoo sa kanyang buhay. So, ba't nga ba hindi ko ito simulan? Dito naman ako na-redeem din financially. So, ito nga po ang nangyari. Salamat sa Diyos at dahil na sa pagsunod dito, naka-alpas po ako. Totoo po yung sinasabi sa Proverbs 22 verse 7, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, ang nangangailangan ay alipin na nagpapahiram. Nung una sila nakikiusap, sila pa ang asikaso ka, pero nung wala ka ng ibayad, nako, hindi mo na makita, hindi mo na marinig, at lahat ay may interest na ma-foreclose yung ari-arian. So thank you po Lord. Salamat at nariyan kayo. So ito nga po nangyari, Malakay 3:10, ang sabi, subukin mong ibigay, ikasampu ng lahat ng ibibigay ko sa iyo. At kung hindi ko buksan ang mga durungaw ng langit, sa English flood gates ng heaven, sa Tagalog ay mga durungawan ng langit. Yan, dito mo ko subukin, ang sabi niya. So sinubok, at totoo nga po, at masasabi ko, yung tithing ay may redeeming power. So naganap po ay Deuteronomy 28:13. Sabi doon ay bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod, head not the tail. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin niyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay niya sa inyo ngayon. So, no further explanation. Ang sasabihin lang po namin is, subukan ninyo. Sabi ni Lord, subukan mo. Gawin mo sa iyo. And then sabi nga ni Minister Ernie, at hayaan mong patunayan ng Diyos na totoo yung kanyang sinasabi. Wala pa akong nababalita na naging tapat sa pagtatouch na naghirap o pinahirapan at bukod doon, hindi umunlad. Sige po mga kapatid, yan ang una nating lesson. If you have some problem financially, so let it be redeemed by the power of Malakay 3:10, by the power of the Lord. Amen. Again, our lesson for today is entitled, si Jesus ang ating dakilang manunubos, our Redeemer and our Lord. At tama po ito sa Titus 2:11-14, sa Colossians 1:14-20, at base po sa experience, sa mga insights ng inyong panlingkod, mga lesson natin sa Compi, kapwa pastor at mga ministers, ganyan din po ang ilang international preachers, katulad po ni Spurgeon, may favorite po ito, sina Will Pounds at saka si Gregory Lilly, nakataon na napakaganda ng reflection at hindi po nila ito pinagdadamot sa gusto na i-share din sa atin. So, tulad ng dati, napakaganda magsimula dun sa historical background. Yung pong idea ng redemption comes from the ancient Greek marketplace. The word agorazo, A-G-O-R-A-Z-O, agorazo, means to buy in the marketplace or buying back. It's a metaphor. Incidentally, noong mga panahong yun, yung Roman Empire had by some estimate of more than 6 million slaves at yung negosyo na buying and selling of slaves was a major business during those days. If a person wanted to free a loved one or a friend who was a slave, they would buy the slave for themselves. At yung pong tinatawag na redemption price ay Liotroo. L-U-T-R-O. Liotroo. L-U-T-R-O. So, at yung slave niyon will be granted his freedom and will testify to the slave's new state of liberation or deliverance with a written certificate. May written certificate po yan. Puntahan natin yung Titus 2:14 at ating muling basahin. Verse 14, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people of his own possession who are zealous for good works. Mga highlighted words dito ay to
to redeem, lawlessness, and to purify. So by definition, let's start with the first word, to redeem. In the Old Testament, the Jews used the word Gaal to redeem. The word Goel, G-O-E-L, was the kinsman redeemer. Ito yung kamag-anak. Who is the nearest of kin, had the power, ability, freedom, and willingness to redeem his kinsman from difficulty. The Jews also used the word kofer, meaning the ransom price. Kofer, K-O-F-E-R, the ransom price or the price of redemption. These words suggesting redemption by payment ay medyo strange sa atin ito, lalo yung mga modern day na tayo. But during those days, ito ay talagang kitang-kita na mga Hudyo, na mga Griego, at yun ang kanilang kultura. Para bang pag gumagamit ng talinhaga ang Diyos, ang kinukuha niya mga familiar things, familiar happenings within the area. So, sa New Testament naman, ang ginagamit doon ay yung the word na liotro, L-U-T-R-O, liotro, L-U-T-R-O, means to redeem again, and it was always related to the story of the cross. It emphasized the price Jesus paid to redeem us. Meron tatlong application pag sinabing liotro sa New Testament. Ang una, when it means to set Israel from the yoke of Roman rule and oppression, iligtas sila sa kamay ng mga nagahari mga Romano. Sa Lucas 24, verse 21, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Sa padalawa, sa 1 Peter 1:18-19, 1 Peter 1:18-19, nalalaman yung tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi nasisirang mga bagay na gaya ng pilak at ginto. 1 Peter 1:18-19, minana ninyo sa inyong mga ninuno. So it means to set us free from a vain manner of life. That is, yung bondage natin sa tradition, mga minanang turo sa ating mga ninuno. Ang pantatlo, panghuli, ang gamit ng liotro is to set man free from the yoke of self-will. Yung sa ating everyday lawless deed. Yun ang to set us free from that yoke of self-will. Sa Titus 2:12-14, again, sa Tagalog naman natin basahin. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo na naghahandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. To set man free from the yoke of self-will, lawlessness. Yung another word ay yung lawlessness o lawless deeds. Yun ang paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Lawlessness, ang word naman na ginamit dito ay yung anomia, N-A-O-M-I-A, anomia. Mga 15 beses daw ito na nagamit sa New Testament. Ang essence dito, this is the essence of sin and represents self-assertion as opposed to the self-sacrifice of God's unconditional love. Assertion of self-will in defiance of God's standard. Maganda yung illustration ni Newport White. Ni-define niya ang lawlessness by comparing this. Sabi niya, number 1, lawlessness is living as though your own ideas are superior to God's. Yun ang una, superior yung sa iyo. Lawlessness says, God may demand it, but I don't prepare it. Gusto ng Diyos yan, pero hindi yan ang aking preference. Lawlessness says, God may promise it, but I don't want it. Pangako yan ng Diyos, pero ayaw ko naman yan. Lawlessness replaces God's law
with my contrary desire, I become a law to myself. Batas ko ang masusunod. Lawlessness is rebellion against the right of God to make laws and govern His creatures. Walang sinusunod na batas ng Diyos. Sabi nga dun sa 1 John 3:4-6, ang bawat nakakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Yan ang sa 1 John 3:4-6. So, meron din tayong isa pa, yung another Greek word na ginagamit din nila, yung eleoteroo. Eleoteroo. E-L-E-U-T-H-E-R-O-O. Eleoteroo. Ang ibig sabihin ay to set free from domination. Domination. Another meaning niyan ay yung enslavement. Enslavement. Yung pagiging alipin. At ito namang enslavement ay meron naman dalawa ring pinatutunguhan. Pag sinabi ko ay enslavement to sin, it is bondage. Ito yung pagkakatali. Pag sinabing enslavement to God, it is freedom, kalayaan. So, true freedom means having the ability to yield your will to God's good and perfect will and thereby become all He created you to be. Hinayaan mong ang Diyos maganap sa iyo kung paano at anong gusto niya o kaya ikaw ay nilikha. We have been delivered, set free by the payment of a price. Jesus Christ purchased us from sin at the infinite price of His own precious blood. Walang katimbang na halaga. He has also set us free so as to never to return to our slavery again. Ang emphasis dito ay yung freedom. We are free to love and serve Him who redeemed us, and now this is why we can worship the Lord our God. Please take note. We are never alone. In times of the unexpected, the Holy Spirit is there to protect us. Kahit pa sinabing tayo na-redeem na over and over again, ang temptation is so strong. When it comes sa Galatians 5:16-18, meron ditong sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya mapipigilan kayo sa paggawa ng nais niyong gawin. Verse 18, kung pinapatnabayan ako ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Patnabayan tayo ng Espiritu, pasakap tayo sa Espiritu, magiging malakas tayo sa bondage of sin. So, thank you Lord, meron tayong Redeemer. So, at this point, let us discuss Jesus Christ as our Redeemer, ang ating dakilang manunubos. Doon sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Yung kanyang karakter describes His authority and His power sa Colossians 1:14-20. Saan ba siya kumuha ng power at yung authority? Yung kanyang character will describe this power and this authority. First, sabi doon sa verse 14 at 15 ng Colossians 1, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa mga tuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So, ang first characteristic ay He is the image of the invisible God. Yun ang He is God Himself. What gives Jesus this power to forgive sins and to deliver mankind from the darkness of sin? Jesus is God Himself, and only God can redeem us from our debts sa kasalanan. Jesus is not the shadow of God. Jesus is the manifestation of God. The fact that He is God Himself, Jesus is both God and eternal, dun sa John 1:1. He has all the power and the authority being God. As a matter of fact, only God has that power. Ang pangalawang katangian ni Kristo ay He is the one in whom all fullness dwells sa verse 19 ng Colossians 1.
sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Ang buong katangian ng Ama ay nasa sa Kanya. We know that Jesus is equal to God in knowledge, honor, and judgment. So John 5:20, 23, 27. He has all the power and the authority. Even the resurrection of Jesus Christ reveals that His sacrifices was accepted, the payment for sin was made, and the debt is now fully paid. In other words, Jesus is so great and He is God with power and authority to redeem us, because all fullness dwells to the Son coming from the Father. Ang pangatlo ay He is the Creator God, verse 16-17, the same closest one. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, pag-ahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos, pamamagitan niya at para sa Kanya. Thank you, Lord. So, He is a creator, verse 16-17. All things are created by Him and for His purpose. So, mahalaga sa Kanya ang lahat ng Kanyang nilikha. Kaya tayo hindi niya iiwan, hindi pababayaan. Ano man ang ating kasadlakan, tayo Kanyang hahanguin, tayo Kanyang tutubusin. This shows the preserving power of God. It is by the power and will of God that the world continues to exist and to live. Yun ang redemption is preservation. He is a creator God. Ang number 4 is He is the great reconciler. Ito ang pinaka makapangyarihan, dakilang tagapamagitan at peacemaker sa verse 20 of Colossians 1. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos ng lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ipagkasundo sa Kanya, nakanta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. He is the great reconciler. We are enemies with God, but Jesus brought us back into a relationship with God. In the book of Genesis, dun sa early gospel, the seed of the woman would crush the head of the serpent. Genesis 3-53 verse 15. Si Satan ang tinutukoy na serpent is seeking to destroy lives, but Jesus Christ, the seed of the woman, is seeking to restore them. So redemption is restoration. Praise the Lord. Hallelujah. So please take note, in order to be a good mediator, you must have knowledge of both sides of the argument. Jesus is first of all God, so He understands all about God. But He became a man and understands all about men. Jesus is the mediator between God and man, the only mediator. Sa 1 Timothy 2, verses 5-6, ito ay sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, sa ang taong ito, si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao, isang patutuo sa takdang panahon. Yung sa Old Testament, sinabi doon sa Hebrew 4:14-16, tanging mga pari lamang na walang kasalanan ang makakarating sa Holy of Holies. But because of the redemption, the redeeming power of the Lord, tayo nakakaharap na ngayon sa Father, sa Holy, na nakakatawag pa tayo about Father. So, yun ang mga katingian ng ating manunubos. Siya ay God Himself, siya ay lahat ng fullness ng ating Ama, ibinigay na rin sa Kanya, ang Kanyang authority, yung Kanyang character, image of God, the invisible God, at siya rin yung Creator, at siya yung Reconciliator. Siya nag-reconcile sa atin. Yan ang Kanyang kapangyarihan. So, let us go now to the redeemed. A true Christian is saved by grace through faith in Jesus Christ and not by the personal merit or by works. Tulad ng ating lahat ng nabasa, lahat ng action, lahat ng intention ay galing kay Jesus. Sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So lahat ng ito ay galing sa Diyos. So what happened? There is a new ownership and a new management. The gospel of the Lord Jesus Christ not only redeemed us,
by the payment of His debt, but it goes a step further. Hindi lamang binayaran ang ating pagkakautang, pero meron pang ginawa. Jesus purchased us out of the slave market and permanently set us free to never return to its bondage. The redeemed person has come under a new ownership and a new management that is under the redeeming Jesus Christ. Meron pang another Greek nga, yung kanina, yung exagioroso. The word means to buy out of the marketplace with the idea that the person so purchased might never return to such a state of slavery again. Exagorazo. Exagorazo. E-X-A-G-O-R-A-Z-O. To buy out of the marketplace with the idea that the person so purchased might never return to such a state of slavery again. We were purchased at the infinite cost, walang kapantay na halaga ng dugo ng anak ng Diyos. Nothing is more precious than the infinite value of that blood. More so, we are not up for sale. No one can purchase us away from the Lord. We are not for sale. Neither na pwede bang tapatan ang itinubos sa atin sa mga bidding niya sa subastahan. Wala. We are not for sale. We are the Lord's. At ito nga tayo, new ownership, new management. To what extent has God redeemed us? Sabi dito ay, it is an effective and permanent redemption. The promise is we never have to be sold under the power of sin again. Our salvation is so great that Jesus purchased us and the transaction is complete so that He has taken us out of the marketplace and we never have to return. Please take note that salvation delivers the redeemed permanently from the enslavement to the power of sin. And a regenerate person is in total bondage to the ruling power of sin, the principle of which indwells them. Notice also that believers were not set free from some of the lawless deeds, but from all the lawless deeds, lahat. But thus there is nothing incomplete about Christ's redemption. It is complete, it is finished. Sa John 19:30, ang sabi nga niya, it is finished, sabi ni Sister Remy, tetelestai, paid in full. So it is finished, complete, and we are fully paid, fully redeemed. Some challenge, some exhortation. Let's go back again to the word liotroo, L-U-T-R-O-O. Liotroo is in the middle voice. Ang ibig sabihin nito ay that the person who carries out the action of redemption has a special interest in what the overall transaction. So, nag-redeem siya, pero siya ay kasama mula simula hanggang dulo. Si Paul, sa pamamagitan ni Tito, is exerting the believers in Crete now to live like men who have been redeemed and set free to obey their Master, Jesus Christ. Maganda yung interpretation ni F.B. Meyer. Ang sabi niya tungkol dito sa Titus 2:14, the thought that the death of Christ was intended not for our forgiveness and justification merely, it is not just for forgiveness and justification, but for our sanctification. Sabi kasi sa 14, purification, and our deliverance from the power of all besetting sins. Sa pangalan ni Jesus. Napakaganda na po, hindi lamang to forgive, hindi lamang to be justified, but to be sanctified, to be purified. Thank you, Lord. So in conclusion, talagang wala nang ibang Redeemer kundi ang ating Panginoon. He has the authority, He has the power. Sa Acts 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay iligtas. Our salvation does not depend upon us, but upon the permanent, completed transaction by God through the Lord Jesus Christ, our Redeemer. Moreover, our gift of redemption has been paid in full. Paulit-ulit po natin inuulit yan. It is the most expensive gift you will ever receive. It is not cheap just because it is free. Not all free are cheap. The love of God is cheap. Is free, but it's not cheap. It's very, very valuable. Walang
katumbas na halaga. All that you can possibly do is come with open hands to receive it. Yun na lamang ang issue doon. It is free, pero dapat ito ay tatanggapin. Dapat ito ay pagyayamanin. So John 1 verse 12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Maging anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. John 1 verse 12. Let us pray. O dear God in heaven, we come to you in the name of Jesus. We acknowledge that we are a sinner, and we are very sorry for all the sins and the life that we have lived, and we need your forgiveness. Lord, we believe that your only begotten Son, Jesus Christ, ay binubos ang kanyang kamalmahalang dugo sa krus, sa Kalbaryo, at namatay para sa aming mga kasalanan. And now we are willing to turn from our sin. Sinabi mo sa iyong banal na salita sa Romans 10:9 that if we confess the Lord our God and believe in our hearts that God raised Jesus from the dead, we shall be saved. Right now, Father, we confess Jesus as the Lord of our soul, and with our heart, we believe that God raised Jesus from the dead. This very moment, O God, we accept Jesus Christ as our own personal Savior. And according to His Word, right now, we are saved. Thank you, Jesus, for your unlimited grace, which has saved us from our sins. I thank you, Jesus, that your grace never leads to license, but rather it's always leads to repentance. Therefore, dear Lord, transform our life so that we may bring glory and honor to you alone and not to ourselves. Thank you, Lord, for dying for us and giving us eternal life. Amen. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Again, maligayang Kapaskuhan ng muling pagkabuhay sa ating lahat. Nawa po ay maiuwi natin sa bahay at ipamuhay ang lesson na ating natanggap ngayon. We are saved by the great love of God. He is the only Redeemer, Jesus Christ. Amen. Hallelujah, hallelujah, amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.